Isang araw na naman mga ka-analytics, at ngayon ay ibabahagi ko na naman sa inyo ang isang recipe na aking ginawa ngayong araw na to. So ito po ay my own version ng Gotong Batangas. So disclaimer lang po, ito ay sarili kong version. At kung meron naman po kayong sariling version ay pwede nyo naman pong gawin. Excuse me po, nasa mid na naman ng ka-analytics. Ito nga po ay Gotong Batangas na ginamitan ko lang ng tuwalya ng baka. So ito po ay aking pinakuluan sa pressure cooker ng 1 oras para lumambot. Siyempre ito ay akin ang nilinisan ng malinis bago natin pakuluan. Ngayon ang pinagpakuluan po dito ay atin munang itinapon and then pinalitan po natin siya ng panibagong tubig. So yung una pong pinagpakuluan sa pressure cooker ay hindi po natin siya gagamitin. So kailangan pag nagluto po kayo nito ay siguraduhin natin malinis ang ating tuwalya ng baka na gagamitin. Kung napansin nyo, ang aking mga tuwalya na gagamitin ay ating ginupit-gupit at chinap ng maliliit. So depende na po yun sa laki ng inyong gusto sa hiwa ng tuwalya. Then pagkatapos po ay magigisa tayo ng sibuyas at luya. Yan nga po, igigisa natin sa mantika. Then saka po natin ilalagay ang ating tuwalya ng baka. So yan nga po, at ganito ko po lang po siya ginawa. Pagkatapos ay halu-haluin. So remember mga ka-analytics, malambot na po itong tuwalya ng baka at na pressure cooker na po siya ng 1 oras. So kung mapapansin nyo, malambot na po talaga siya. So yan, at ating halu-haluin. At pagkatapos ay lalagyan lang po natin siya ng mga pampalasa. So inilahukan ko na rin po siya ng beef cubes na pampalasa at para mas malasap natin na lasa siyang baka. Hindi po ito sponsored. So yan nga po ang inilagay ko. Pagkatapos yan ay nilagyan ko siya ng sibot. So sa mga hindi nakakaalam, ito pong sibot na to ay herbs na ginagamit ng mga Chinese lalo na sa paggagawa ng soup. So ang purpose po nito ay magkaroon ng ibang flavor or adding flavor doon sa gagawin natin na Gotong Batangas. At yan po ay konti lang po ang ilalagay nyo. So remember, wag nating i-overpower yung lasa ng sibot doon sa ating gagawing Gotong Batangas. At yan po ay nakakatulong din na mas mapalambot pa ang karne. So yan po ang purpose niyan. Ngayon ay lalahukan ko na rin po ng patis mga ka-analytics. Ayan po, at haluin nating mabuti. Pagkatapos ay lalagyan ko na rin nga ng paminta at iba pang mga pampalasa. So yan, lagyan po natin ng paminta. So kagaya po lagi ng sinasabi ko sa inyo, ang ikalalasa ng pagkain nyo ay depende po sa panglasang gusto nyong ma-achieve. So yan po, at papakuluan pa po natin yan. And then ilalagay ko na rin po ang ating atsuete. So yan po ay anato seeds. So yan, at atin na rin pong ilalagay. So yan ang paraan ko kung paano siya lahukan ng buto ng atsuete. Yan po. And then halu-haluin lang po natin yan mga ka-analytics. So remember, wag nating i-overpower yung panlasa sa mga inilalahok nating ingredients. So yan nga. Pagkatapos ay papakuluan lang po natin yan ng ganyan. At pagka po yan ay kumulong-kulo na, ngayon ay tatanggalin ko na rin po dyan ang nilagay nating sibot. So yan nga po. At para naman siya ay hindi obviously na meron yung pampalasa na yan. Ayan mga ka-analytics, yan po ang sikreto ng iba na bakit kakaiba ang lasa ng Gotong Batangas nila dahil may sibot. Ngayon ay hindi na sikreto dahil sinabi na ni ka-analytics. So karamihan po ay naglalahok talaga niyan. Then lalagyan po natin ng asin na konti lang. Kasi iba pa rin po sa akin yung lasa ng patis pag may konting asin. So yan. At sabi ko nga sa inyo, since luto na yung ating tuwalya, ay ilalagay ko naman po yung sili. So yan. Ilalagay na natin yan at hayaan natin kumulo-kulo pa ng konti at lumapot pa ng konti ang ating Gotong Batangas. So remember mga ka-analytics, ito ay my own version, paulit-ulit ang ka-analytics nyo. So depende na po yan sa inyo kung lalagyan nyo pa po yan ng ibang laman loob. Since ito po ay luto na, ilalagay na rin po natin ang dahon ng sibuyas. Yan nga po. So after a few minutes at luto na itong my own version ng Gotong Batangas na gawa sa tuwalya ng baka. So yun lang po mga ka-analytics, at sana ay may natutunan kayo sa aking munting ibinahaging recipe ko na analytics version ng Gotong Batangas. So yun lang mga ka-analytics, and thank you for watching.